kaning pregnancy man pero naay ubang mga kuan ang bisag nasa tama nga edad high risk gyapon sila sa kaning pagbuntis. Unsa may mga other remedy ana mamno nga murag kuan murag kanang naay mga babae nga dili sila maglisod no it's because karon lifestyle sa mga tao instant na so that affects sa ilahang health na pwede po maging factor po sa paglisod sa ilahang pregnancy. So, paano ma-prevent na dili ta ma-go into high risk, dili ta ma-classify as high risk na buntis. So, well, aside from the age, no, as I mentioned kanina, naay pa other nga mga criteria for us to say na high risk. Ito, hypertension, diabetes, or natin mga autoimmune diseases, at other medical conditions, obesity also. But ay mga condition nga dili gud nato mapugngan no nga bisan pag healthy living and everything na jud gihapon. But for other conditions na kaya nato ma-prevent, it's more of healthy lifestyle. Healthy lifestyle. If natay medical condition, natay existing na medical condition, make sure controlled ang condition na. Dili gani nga kanang naga-flare ta or nag-as ang blood pressure, wala tayo inom tambad, sige lang, and then mabuntis ka. Then, well, kung i-compare nimo ang buntis nga, ang hypertensive nga, taas ka uncontrolled blood pressure compared sa hypertensive nga controlled ang blood pressure, and then they both go into pregnancy. Mas high risk yun yung kasugod pa lang, dili nagwapo ang blood pressure control. Ana bitaw. So, if to begin with, wala tayong medical condition, just healthy lifestyle, diet, physical exercise, and then if natay condition nga medical conditions, as much as possible controlled siya or natay ginainom matambal for it. Ma'am, curious na po ko ani nga kuan ma'am no kay bisan pa man og healthy lifestyle ma'am no panay mga pregnant women na mas pilion nila ang cesarean. Unsa ba mas better? Normal delivery or cesarean? As a medical professional po. Okay, sige. So, normal delivery, ideally, kung ang atong pasyente, ang cesarean section, we do CS kung naay indikasyon. Dili ta pwede magbuto na ikaw, CS ka. Ikaw, naay indikasyon to do the CS. Natay mga criteria nga ginapalo. So, well, as much as possible, kung makaya, kung safely nato mapadeliver ang babae through normal delivery, okay gid unta because nga naman, lesser ang blood loss, lesser ang chance of complications compared sa cesarean section nga major surgery ba yan, for every procedure na ibuhato na yun na kaakibat na complication. So usually when we get the pregnant patient sa sugod pa lang, kung wala tayong makita ng indication to do CS, normal yun na delivery ang ato ang goal for them. Kung sa man ang mga indikasyon na sa mga conditions di ay or situations na pag-inutang mas-CS jud ka. So number one, kung dili cluster ang ulo sa bata. So, sige sa later part of pregnancy, nagsuhi, okay, or nagbaba, definitely, mas-CS yun na, especially pag first time na pregnancies, mas-CS yun na. Sa pa ba, for example, na sila'y medical condition nga dili kaya kung in normal delivery. Let's say, na yung mga heart conditions nga usually nagapa-clear ta ana sa cardiologist kung okay lang pa nato ni ipa-normal delivery kay okay scheduled din na siya nga cesarean section. Or even those women nga pag-admit nga ang initial plan is to do normal delivery, but in the course of the labor, let's say nagsak ang heartbeat sa baby or hinay ang progress sa labor nga wala siya nakapatok ang mga cut-offs na dapat in at least certain number of hours, ingon ani na ang status sa imong labor. Pag ingon ana gani or arrest ang iyahang labor, mas-CS yun po gihapon sila. Even if at the outset, normal delivery unta ang atong plano. So mana siya. In terms naman sa mga babae na like gusto yun nila, CS na lang ko doc, dili ko gusto mag-labor. O na sa imong question, sir. Well, na mga ilan nga cases, but as much as possible, gina-counsel yun na namo sa clinic na nga naman gusto nimo ani ato yung batong sa reason, and then ako lang i-counsel. Kaya naman ko yung ubang patients na
ay ang ilahang mga beliefs ba. Kato na kayo nakakita sa TikTok or mga social media. Sorry. Kana. Okay lang, okay lang. So anyways, we try our best to counsel. Ug dili gyud naatay mga papeles kasi na kailangan ma-fulfill. Kasi mo agi pa nag mga ethics ana no sa Okay, kay karon mo gud no murag daghan kay sila kuan ba no mo nakita na pa nako sa social media no nga mas better pa daw nga kay nana man gud day lahi daw nga kuan daw sa cesarean daw katong ginatawag nila nga bikini cut. Dilikat, yes. Oo, nga murag na daw gihapon dili maklaro ang tahi, it's because nara daw sa bikini line. Mo to murag nag-ambot lang ha, murag nag-trend na siya nga kuan. Oo, akong nakuan sa TikTok ata kun. Oo. Well, ang bikini cut has always been there ever since, no? So, duwagin na itong option ko. Ang bikini cut kasi, or ang pan and seal incision, up to the skin level lang kasi na siya, no? But when we do CS, pag mag-opera ta, daghan kasi nag-layers ang tiyan. Gani. Pag-abot nato sa mattress, kung asa na dito ang baby, lahi na po na atong incision. It will depend sa condition sa patient. But usually, kanang transverse incision. But kung sa skin mo, may makitaan sa pasyente, di ba? Wala problema kung incision nimo is bikini ba or midline. Ang more important din is ang kasulod ng incision sa mattress. In terms naman sa aesthetics, yes, ang patient can see nga kung ma-CS ko dok, pwede pa bikini. Magsabot mo sa imong doktor. But that is not there. Kung aesthetic lang magod ang ato ang reason, medyo, and then atong balansihon with the possible complications of a major surgery, na dili magkakahinanglan, di ba? Ang kailangan din natin i-educate ang patient. No? So, mga risks na imuhang atubangon, no? Well, ang normal delivery, wala may samad sa tiyan. Pwede man gani magbikini kung normal delivery. So, mga taon ka na. Anyways, Doc, panawagan na to sa mga especially karon magkasagaran na nasa Gen Z nga mga inahan. Kasi panawagan na to sa ila, Doc, no, nga, murag, dili dapat himuong, tawagan ni, aesthetic lang ang pagpanganak. Dili dapat himong aesthetic ang reason nga nung Reason. pa-CS. Well, ang ako lang yung gusto is, dili lang ta mag-rely sa kaning mga superficial lang na mga information nga makita nato. No? For every decision na imuhang buhaton, you have to be sure na tama ang pasihan. Dili kay ingon mo akong silingan dok, ingon ani. Dili man reliable atong silingan, di ba? So, you do your research. Gen Z, very accessible na kaayo ang information karon. So just make sure na if you do your research before you decide on something, make sure na ang imong research is also reliable. Dili katong lang kanang sahay mali baya na sa internet, baya tanan na sa internet tama. So that is also one of the points na gina-educate po tama ang pasyente. Kaya mo gid na ingon sa social, ingon sa Facebook, ingon sa silingan, so we also debunk aning mga mali na mga information. Regarding the age, no, I mentioned also earlier kay Sir na natay cut-off, tinuod, no? We do not want na nagyo sa stigma nga, ikaw, kulang na ka, ano ba? But, but it is para sa mga healthcare, in the healthcare side, no, high risk na yun ang 35 years old and above. Nga naman high risk. Of course, manggawas na dira ato mga medical conditions, ang hypertension, diabetes. Also, high risk po na for trisomies. Kung familiar ta with trisomies like mga Down syndrome, no? At that age, high risk na po to have those babies. Okay? But sa atong makita, especially private practice or even sa SPM, daghan yung high risk pregnancies in terms of age. Okay ra gyud, and as long as tama ang ilang pag-prenatal, regular sila mag-adto. Actually, kani mga 35 years old and above, ang nag-perform ni og examination sa baby, ultrasound examination, ang tawag na to CAS or congenital anomaly scan. Because as I mentioned, high risk na po sila nga magkaroon ng babies with congenital anomalies or inborn na mga abnormalities. And once nga makita na mo nga negative man ang congenital scan, normal naman ang baby, then we
we tell the mother na okay lang si baby nato, but we still continue ang regular na check-up, still continue ang monitoring, especially sa blood pressure, still kumpleto ang mga laboratories na request. Because usually these mothers, if once na ma-clear na namo, okay ra si baby, okay lang mga laboratory tests, they deliver to healthy babies naman po. And also kaning age man gyud nato because especially sa karon nga time no medyo daghan naman gyud mga career women or late bloomers, career women o nasa gyud nato ang career, so kaya that would contribute nga later na gyud sila mag-go into motherhood. So okay lang as long as regular prenatal check-up at tugid sa inyo ang doktor maminaw sa pang advice, usually we would have good outcomes naman. Doc, pila ba edad sa babae ang ideal, advisable nga magka-baby? Ideal. Well, kung moingon tag ideal in the sense nga ang age gyud atong basihan, high risk po kasi pag teenage pregnancy. So kung ang lawas sa babae atong like ang health yun niya we would say mga 19 to before less than 35 years old, wag na siya ang okay nga time to get pregnant. Okay? But well, 19 still young. So siguro 20 and above ana. Also para mas wapo gid ang follow up, no? Kasi ang uban, especially the younger ones, isod gid sila pabalik-balikon for prenatal check-up. Say mabot na lang sa ER, anak na, no? So, of course, aside from physically, we are okay na, we are healthy to get pregnant, mentally, kinanglan, dili lang ni siya, okay lang akong lawas magbuntis, but also mentally, kina or psychologically, kailangan, we are also ready for the pregnancy because it's a responsibility. Once na mabuntis ka, dili lang kaya, okay, nabuntis na ko. No! You have to be responsible, make yourself healthy for your baby. So, kung may age, more on kung sa physically 19 to 34, hindi mo na siya high risk, but kung sa mentally, it would depend also on the age yun. Capable na siya to take care of herself and comply with the prenatal care sa iya. Last na lang sa ako ang part, Doc. For the safe motherhood, okay lang ba kanang kada tuig halos manganak or pila ba ang gap per year before mag-bear of baby? Well, we usually advise na kanila dili magsunod-sunod because of course ang body nimo mag-recover pa, of course mag-atiman pa kasi mong anak. But we tell our patients na at least more than 1 year dili sa ka magbuntis, especially kani mga na-cesarean no na CS, at least mga 18 months ang interval from deliveries. Kaya para, of course, kung na-CS ka, nasa scar sa atong mattress, kailangan hindi siya mag-recover again before mag-pregnant na sad ka. Pero I think it would actually, ang kaning spacing would also depend on the mother, on the partner, kung sa ilang sabot, pero mas mayod nga planado yun siya.